Okay, I'm back. So, saan tayo naputol? Sa self-image, right? Kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yung ka. Kaya napakahalagang tama ang pagtingin mo o pagkilala mo sa sarili mo. Kulang pa yon. Pero hindi ko alam kung paano ko dudugtungan eh. Kasi yung inspiration ngayon is tungkol sa sitwasyon natin sa Pinas. Sa totoo lang, mahilig akong manood ng news. Pero madalas, pag nanood ako, hindi ko matapos dahil sa habag. Habag na habag ako sa bansa natin. Ang daming matatalino sa atin. Na pag pumupunta ng abroad, dito yung mayaman eh. Dito nagtatribe, dito umaasenso. Ina-analyze ko kasi may mga bilyonaryo sa Pilipinas. Nga lang, karamihan sa kanila, yung pera nasa labas ng bansa. Kasi nga, maraming bansa, katulad ng Switzerland, napakalaki ng interest kung magbigay ng interest. So parang, nasasanay na lang yung bansa natin sa pangungutang sa ibang bansa. May interest yun eh, nababaon ng Pilipinas. Nung panahon ni Magsaysay, wala namang utang ng Pilipinas eh. Natalo tayo ng Singapore. Kasi, yung leaders nila, pinag-isipan kung paano uunlad lahat. Sa atin, parang makaraos lang ng 4 years. Bahala na si Batman. Nakaka-encourage ba to? Parang hindi, di ba? Naisip ko nga eh, tuturo ko ba sa kanila yung sitwasyon or... Pero may hope eh. Alam mo po, pinasok ni God sa utak ko. Kasi naaalala ko, yung mga estudyante ko sa AMA, mga graduating ng marketing, many years ago yun. Ito ko nga na-discovering may calling ako sa teaching eh. Dahil sinabi nila sa akin na for the first time, ngayon ko lang nalaman na yung kurso ko, payayamanin ako. Kilala niya ba si Alibaba? Bilyonaryo yon from China. Nasa na siya ngayon? Nasa Amerika kasi takot siya eh. Dahil baka kuwanin ng bansa niya yung assets niya. Sobrang yaman niya na. Si Alibaba ay yung kanyang website hindi ko alam ang complete name. Pwede ko i-google nyo na lang. Owner of Alibaba website. Si Alibaba ay walang produkto. Ang ginawa niya, nag-marketing siya. Lahat ng sellers na pwede niyang kontakin sa China, sinabihan niya na, ipopost ko kayo sa website ko, bibigyan niyo na lang ako ng komisyon. Tuwing may benta, gagawin kong smooth. Ang gagawin niyo lang is, mag-produce lang kayo na mag-produce, tapos ako na ang mag-a-advertise, magpo-push, magma-market. Nagsimula yun siya, napakaliit. Nakita ko pa yun eh. Hindi pa siya sikat na sikat. Mga binibenta yung mga, parang mga parts lang ng kung anong bagay. Hanggang sa, biglang unti-unti, nasabihan ako ng kasama ko sa Joyce, nakita mo ba yung sapatos dun sa AliExpress? $20 lang yung boots. Samantalang binibenta namin boots, $320. Nga, bigyan mo nga sa akin ng bigyan mo sa akin ng link. So, Facebook, diba? Ipopost lang yun. Ika-copy paste lang yun. Wow! Halos 4 times a week or sometimes 6 times a week eh. Halos araw-araw. Nagsha-shopping ako online dahil napakamura. Meron siya mga bracelet na ang gaganda.
$6 lang. Ay samantalang dito, ang mahal-mahal sa Canada ng lahat ng bagay. Kay Alibaba, napakamura. Free shipping pa. So, naging bilyonaryo. Ngayon, isipin mo, kung kunwari, ikaw ay, what do you call this? Ikaw ay isang ordinaryong teacher. Sa teacher nga ako sumasaludo. Alam mo kung bakit? Kung ba't ako naging ganito, do mahirap lang ang pamilya ko, malaking bagay yung mga naging teacher ko nung elementary. Oo. Ang teacher, after your parents, ang biggest influencer mo. Nung sinabi sa akin ng teacher ko nung grade 4 yata ako nun, na Joyce, galingan mo Huwag mo nga hayaang meron kang mababang grade na subject. Kasi pwede ka maging valedictorian. Wish ko yun Wish kong maging valedictorian para libre ang tuition ko for high school. Tapos, pag valedictorian ka, ikaw ang mamimili ng eskwelahan mo. Gusto ko talaga Ateneo. So yun, na-fire up yun. Teacher, sabi ko sa iyo, ang teacher, wag mo liliitin niya. Napakalaki ng role ng teacher. Lalo na ng elementary at high school teachers in the eyes of God. Transformers ang tawag ko sa kanila. They can transform people. They can introduce cultures. Yung kunyari, binigyan ka ng subject na, ituro mo evolution. Alam mo, hindi totoo yun. Kaso kinakailangan mo sumweldo. Alam mo gagawin ko doon? Ididikdik ko yung truth. Sasabihin ko sa estudyante kong, ito ay theory. Define natin ang theory. Ang theory is, haka-haka. Okay? Hindi to sure ball. Na kunyari, ang anak ng manok ay sisiw. Diba? Ang sisiw ay nagsimula sa pagiging itlog. Hindi fallacy yan. Hindi haka-haka yan. Nakikita mo yan araw-araw. Diba? Ang evolution, ang turo is, pag yung sisiw na yan, nilagay mo sa ibang lugar at nahirapang mag-survive, magiging 3 ang paa niyan. Diba? Yan ba sure ball? Sigurado ba nangyayari ba yan sa lahat ng species? Hindi, diba? So, kung teacher ka at concerned ka sa estudyante mo, kaya nga nasa intention. Ginajudge ka ni God according to the intentions of your heart. At ang heart mo ay depende kung ikaw ay mabuti o makasarili. Yung teacher na makasarili is, wala akong pakialam sa mga estudyante ko. Basta kinakailangan sumweldo ko. Swerte nga nila, may nagtuturo pa sa kanila, napakalit ng sweldo ko. Tapos, walang concern, hindi papadaliin yung subject. Meron nga mga teacher natutuwa pa pagka halos lahat baksak ang estudyante nila. 98% ng estudyante ko pasang-awa. 2 lang ang pumasa. Sa mga ibig sabihin nun, hindi ka effective na teacher. Ang teacher para kang, ang tawag dyan, para ka engineer or architect. Yun nga lang, ng utak. Pag nakita mo yung bata, nag-i-struggle sa areang to, gagawin mo ng paraan na dadalian sa kanya. Like for example, pwede mo sabihin, okay, magaling ka mag-drawing, di ba? Drawing ang gawin mong parang pinaka-way para makuha yung interest niya. I don't know, kasi nag-tutor ako ng mahina ang utak. Ang hilig mo inaral ko yung bata, tiningnan ko kung anong interest niya. Gusto niya laging maglaro. So, ang ginawa ko, kinopya ko si Montessori. In-insert ko yung teaching sa laro. So, yung mga tracks niya, pinakuha ko sa kanya at sinabi sa kanyang,
anong kulay, kasi meron siyang green, blue, di ba? So, una munang tinuro ko sa kanya is primary colors. Red, blue, and yellow. So, lagyan mo ng, kunyari, art paper or kumuha ka na lang ng tracks niya mismo. O, ito, yellow to. Yellow. Yellow. Lakas ni yellow. Ganyan. Tapos, anong spelling ni yellow? Y. 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 E. E. Tapos, pwede mong kantahin. Lahat gawin mo. Alam mo, 2 weeks lang yung bata. Nakuha spelling. Nagka-interest mag-aral. Natuto ng colors. Hindi na traumatized sa pag-aaral. Pag sinabi mong, learning time, excited. Kasi playtime yun. Insert mo. Kung ang pagluluto ay hindi nagbibigay ng konsolasyon, ewan ko sino magluluto. Kunyari, tapos magluto, hindi mo pwedeng kainin ang niluto mo. Ay, paano? Hindi ako magluluto, kaya nga ako nagluluto. Niluluto ko pala, nalalasahan ko na sa utak ko eh. Ako bago ako magluto, nagluluto yung utak ko. Yung tipong, mga pampalasa ko, kinakalangan yung aking sibuyas ay caramelize. Iba yung caramelize sa tostado. Gusto ko yung para siyang, dahan-dahan siyang naluluto, lumalabas yung sugar niya, kaya caramelize. So, doon pa lang, lakasan ng flavors nun. Pag tinatamad ako, meron akong fried onions. O kaya nung time na naging 700 sa Pilipinas yung yung kilo ng onions, wala sa akin yan. Fried onions ang binili ko kasi kahit dito tumaas ng konti eh. Fried onions, dun sa sabaw, ilagay mo yon. Lalasa ng napakasarap yun kasi ang onions pagka properly cooked ay matamis na may flavor na iba. Hindi na may matamis na parang candy, kundi nagbibigay siya ng hindi umami eh, linamnam. 'Di ba? Sampa ako kumukuha ng flavor. So sibuyas, sikreto ko 'yan. Ano pa yung nagbibigay ng flavor? Of course, yung buyon. Yung mga chicken buyon, nagmamadali ako niyan. Pero kung hindi ako nagmamadali, ay, kaya ko rin gumawa ng Martha Stewart na from scratch, na mga broth. Kaso ang lola nyo alam ko na may deadline ako. So, ibig sabihin ng buhay natin maikli, kinakalang tama priority mo. Yung iba, pinokus lahat ng panahon nila sa bahay. Pinaganda yung bahay, napabayaan yung mga anak. So, kung kailan siya 70 years old, walang gusto mag-alaga sa kanya. Kasi hindi niya inalagaan ang anak niya eh. Tandaan mo, kung ano tinanim mo, babalik sa'yo. Kung hindi ka kilala ng anak mo, paano ka nila ititreat? Hindi ka kakilala ng anak mo eh. Kaya dapat mag-spend ka ng time sa mga bagay. Iba-budget mo ang time mo. Hindi ka pwedeng eto lang. Haba na yata nito. Break muna, di ba? Okay, yan muna.